Yung convergence na binabantayan natin sa silangan ng bansa sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na nanatiling maliit ang tsansa. Pero pinapakita sa mga forecast, ito ay kikilos pahilaga kung sakaling maging invest. At bunsod ng low pressure area sa may extreme ng Luzon sa silangan ng Taiwan na bumalik sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility magdudulot ng bahagyang paghatak sa monsoon trap sa extreme ng Luzon. Pero nalalabi ng bansa mula sa Central Luzon pababa ng South Luzon, makakaranas pa rin ng katamtaman at paalisang ang panahon maging sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Pero silangan ito, inaasahan ang mga isolated rain showers. At panibagong geomagnetic field activity, nagsimula kaninang madaling araw. At asahan ang minor geomagnetic storm nitong maghapon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng linggo, August 18, 2024. Ang oras sa ating boss may umaga ay alas 10:32 na umaga. Patuloy tayong makakaranas pero mas haze ngayon, gloomy at overcast ang umiiral nating panahon ngayong araw dahil medyo nagkaroon ng accumulated water vapor sa may extreme Dulo Luzon at dahil na rin sa low pressure area na nag-stationary dyan sa may bandang silangan ng Taiwan, border ng ating Philippine Area of Responsibility which is itong CLPA 98W. Bagamat mahina pa na maging isang significant na bagyo ito o active na bagyo, ay nagkaroon ito ng accumulated water vapor sa may bandang Hilaga na nagdulot po ng mataas o bahagyang kaulapan sa may bandang Batanes, Cook Islands at ilang parte sa dulo ng extreme Dulo Luzon na nagdudulot po ng mga kalat-kalat at ulan na may kasamang pag-kidlat at pagtulog. Well, maganda na rin yan dahil po kahapon ay tuloy-tuloy po tayo naging mailinsangan. So medyo naging kontrolado ang ating paligid sa bahagi po ng Nodo Luzon area. Pero hindi naman yan pang matagalan, medyo titila-tila lamang yung gloomy nito. Kaya asahan pa rin na medyo biglang sisilip ang haring araw at maya-maya ay nagiging overcast o bigla ang kukulimlim at biglang aaraw. So expected pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan, especially mga pagtulog at pagkidlat. At base sa ating thunderstorm watch, mula sa data feed siyempre, ni Pag-asa, as of 10 o'clock AM ay inaasahan within 2-hour period to 12-hour period. According dito ay asahan daw na magkakaroon ng mga pagtulog at pagkilat sa parte ng Metro Manila, Calabarzon area, at kasama na ang parte ng Rizal area. At sa ilang bahagi naman sa may bandang South Luzon, ay expected ang bahagi ng Northern Samar, ay ang Lapinig, Mapanas, Gamay, Katubig, Las Navas, Lawang, Palapag, so halos buong Northern Samar area. Mula San Roque, Mondragon, Lope de Vega hanggang Katarman sa may bahagi pa rin ng Samar. So ina-expected within 2 hours ang mga katabi nito o maaaring katabi ng Northern Samar ay asahan ang mga isolated rain showers na may pagtulog at pagkidlat. So probably mga mamayang hapon mas ramdam yan kung hindi ngayong maga o tanghali. Samantala sa ating current conditions, overcast po, gloomy, haze at mostly cloudy po, umiiral sa amin dito sa Caloocan. So expected sa buong Metro Manila na magkakaroon tayo ng medyo makulimlim na himpapuwid. Pero asahan ang medyo humid pa rin na panahon dahil ang kasalukuyang outside temperature namin sa Caloocan base sa weather station ay nasa 31.8 degrees Celsius. At ang ating relative humidity ay mataas at 75%. So medyo humid pa rin ang ating pakiramdam. So medyo mainit despite na medyo gloomy tayo ngayong araw. Sa lowest temperature nito lang, weather station, kaninang 5:48 AM, nakapagtala kami ng lowest of 28.1 degrees Celsius. Kahapon, grabe, ang init ng aming air temperature kahapon. Kasabay pa ng humid na mabot ng 35.8 degrees Celsius ang naging temperatura namin kahapon ng hapon ng 2:05 PM. Meaning, mataas ang naging heat index namin kahapon at 48.5 degrees Celsius ang aming init pandama. Again, 75% ang naging outside humidity natin at mataas ang atmospheric pressure namin sa Caloocan. So expected sa buong Metro Manila na nasa 1,010 hectopascals and steady ito since last hour.
Kaya base ito sa reading ng aking weather station ngayong araw o ngayong umaga. Pero kung tatabi natin sa PX streams in past 24 hours, nanguna ang bulong sa may 36.8 degrees Celsius na pinakamataas na temperatura sa bansa at sa lowest naman ay ang Baguio City na almost stationary pa rin at 18.2 degrees Celsius na lowest temperature. Sa Inola naman, ang bandang Rojas ay umabot sa total of 64 mm ang naging total rainfall at wala kaming naranasang pag-ulan since isang araw dito sa Caloocan. So, for 7 days, wala kaming naitalang pag-ulan base sa aking liquid precipitation records for this week. At ang buong total rainfall namin since nitong August ay nasa 183 mm ang naging total rainfall. Samantala, diretso muna tayo sa ating space weather status. Ay meron tayong solar X-ray flux, at least, moderate, minor na M2.4. At nasa M-class alert po tayo at geomagnetic field na minor storm na nasa KP 5.33 ang naging index. So silipin natin, bakit aktibo na naman ang ating geomagnetic field? Well, mula sa ating alert message since 7:55 AM, according sa aking oras dito sa atin sa Pilipinas, expected ang extended warning ng geomagnetic KP index hanggang 4 is expected. At G1, geomagnetic storm, kita naman sa ating forecast na posible pang umabot ng KP5 o G1, geomagnetic storm, ay inaasahan. Expected din na onset ng condition nito at i-post ko na sa Facebook page natin ay inaasahan ang area impact, primarily forward of 65 degrees geomagnetic latitude. May nagtatanong, ano ba ang ibig sabihin kapag sinabing may potential impact ng aerial impact primarily forward ng 65 degrees geomagnetic latitude? Ibig sabihin po, yung area na yan, kung titingnan nyo sa globe, yung northern hemisphere, halimbawa, most of northern hemisphere, pag sinabing forward, yung 65 degrees, kung titingnan nyo sa pinaka longitude niya, kung susukatin nyo yung 65 degrees, yung latitude, longitude kasi pahaba. Latitude kasi is yung pa-vertical. So, kung titingnan natin yung 65 degrees latitude, doon, mostly, apektado yan ng geomagnetic field. Yan yung mostly na makikita o nakatutok yung auroral activity. Yung area na yan, yung sinasabing area na impact ng pinaka-forward ng 65 degrees, which is, kung titingnan natin dito sa auroral activity extrapolated, makikita ninyo yung kung susukatin niyo sa North Pole, yung 65 degrees auroral latitude, yan, yung area na yan, ito. Kasi may mga Pilipino nagtatanong, ano ba ibig sabihin yan? Well, para mas madali nyo maintindihan, yung area na yan, mga between 65 degrees auroral latitude, which is yan ang makikita o aabutin ng wave ng extrapolated auroral activity. Yan yung ibig sabihin yan sa Northern Hemisphere map. Opposite naman, pagdating sa may South Pole, almost kapareho lang ng coordinates. At makikita ninyo naman dyan na kapag lumalakas yan, kapag yung probability niya ay lumalagpas na ng above 60 to 80%. So, mas lumiliwanag. Ganun po ang ibig sabihin niyan. Ano bang impact niyan? Usually, nagkakaroon ng grid fluctuations, kumakadyot yung kuryente, yung mga satellite sa outer space, medyo hirap makapag-transmit ng data, yung posibleng backfire ng signal transmission, lalo na sa mga radios. Kung naalala ninyo, mayroon tayong Diwata 1 at Diwata 2. Kapag nagpang-abot yan sa ganyang geomagnetic latitude, pagkakaroon ng hazy o yung maingay, nagkaka-noise yung ating mga two-way radio kapag galing sa pinaka-satellite transmission. Ganun po mangyayari doon. At posibleng mga gumagamit ng mga satellite transmission, pansamantala, medyo magkakaroon ng mga medyo grainy yung mga screen, medyo distorted ng bahagya, depende sa lakas ng geomagnetic latitude. Yun po ibig sabihin yan para mas naiintindihan natin. Well, mostly taga Northern Hemisphere ang mas nakakaranas yan. Hindi masyado sa Pilipinas dahil nasa tropical Pacific tayo. O tropical area kasi tayo. So, hindi masyado nararamdaman natin yan sa Pilipinas. However, dahil maapektuhan ng mga satellites, maaaring maapektuhan din ang transmission maging sa mga tropical countries gaya ng Pilipinas. Kasi syempre,
gumagamit tayo ng mga transmission gamit ang mga satellite. Ang mga satellite naman kasi, globally, minsan umiikot yan at umaabot sa pinaka-geomagnetic latitude din. So, may tsansa na nagkakaroon pa rin ng potential impact yan sa mga transmission, maging sa mga tropical countries. Yun nga lang ang medyo side effects niya. So, malinaw na po yun mga folks ha. At balik tayo sa ating NOAA KP Index breakdown. Inaasahan daw po ang hanggang KP5 Index o G1 Geomagnetic Field from active na 4.0. So, ngayong mag-araw yan. At bukas o sa susunod na dalawang araw ay maaaring umabot lang to sa pinaka-unsettled. Base dito sa August 19 na umabot ng KP3 Index. So, typically unsettled. Starting bukas po yan. Pero ngayong araw ay posible pa rin umabot ng KP5 Index. Kaya lang, naramdaman ito mula kagabi pa. Umabot nga po ng KP5. At nagkaroon pa nga ito ng moderate, nag-KP6 pa nga. So, expected ang geomagnetic minor, geomagnetic storming, na-expect hanggang this coming August, which is ngayong araw na nga po ito. Dahil pa rin sa patuloy na influence ng corona mass ejection since August 14, 2024 na nga po yan. So, yun po ang magiging significant yan. Saan nanggagaling yan? Probably, dito yan sa AR ng cluster ng AR 3784 at 3790. Although medyo lihis sa Earth, hindi man siya direkta, pero inaasahan pa rin na medyo meron pa rin expected solar wind travel yan. At medyo mag-fluctuate yung above normal speed niyan. At pag tumama sa Earth, medyo maraki pa rin ang geomagnetic impact. Kung titingnan natin sa ating geomagnetic activity, nagsimula ito, umabot pa nga ng 6.67, nag-moderate pa ito, nag-G2. Kagabi ito, 11 PM po ito. At nagtuloy-tuloy siya as KP 4.67 index. Kaninang madaling araw, 2 AM, at kaninang 5 o'clock AM, umabot ng 5.33 ang ating geomagnetic field activity. Kung natatandaan nyo, nakalaang linggo ay maabot po tayo sa pinaka-severe na G4 last August 12, 2024, umabot po ng KP8 index ang tindi ng geomagnetic activity. So ngayong araw, inaasahan natin ang distortion ng GOS magnetometer na umabot sa halos negative 9 to negative 22. Yung almost H earthward parallel nito. So medyo mabigat ang tama nito sa ating magnetosphere, pero at least mabawasan man lang significant impact nito sa loob. At yan ang kagandahan ng ating magnetosphere. Kaya lang lagi siyang nabubugbog masyado. Kaya nagkakaroon ng negative minsan dahil sa matinding impact ng geomagnetic field mula sa coronal mass ejection since August 14 nga po. At dahil nga po sa mga nagtatanong ay maabot pa tayo sa pinaka-superstorm, well, hindi natin masabi pa rin yan ha. Kaya huwag kayo maniniwala sa mga nagpapakalat ng mga fake news na magkakaroon ng mega storm ha, mega solar storm ha. Hindi natin napipredict yan. However, ang malinaw lamang dito base sa ating ICES Solar Cycle Sunspot mula sa data feed nga pa rin ng NOAA at sa Space Weather's Prediction, makikita natin na nasa cycle tayo ngayon ng almost maximum peak ng value of 196.5. So, ibig sabihin pa maximum peak po ulit tayo. At kung titingnan natin ang pinaka-cycle, yan. Kung babasehan natin yung cycle in cycle 25, ay hindi pa naman siya singlala, hindi kagaya noong last 1957, April 1957. Mas malala pa nga yan eh. At ngayon, hindi pa naman sobrang lalayan, although malakas na rin yan, may tuturing na 131.1 yung pinaka-highest peak niya. So far, ito yun yung kasalukuyan. So malinaw po yan mga folks na nasa peak na naman tayo. Typically, mas mararamdaman natin ang pinaka-maximum niyan next year ng year 2025. So magma-maximum peak ulit tayo. Hindi natin may iwasan o hindi natin may alis ang posibilidad pa rin ng biglaang magkakaroon tayo ng malakasan na geomagnetic storm or matinding coronal mass ejection mula sa haring araw. Then nga po, nasa pinaka-maximum, kung magma-maximum peak tayo, simula next year nga po, ng 2025. So, predicted dyan, 113 po. Ayan o, ang pinapakitang predicted values niyan
according dito sa ating IC Solar Cycle Sunspot number progression. So gusto niyo malaman, makikita niyo sa aking webpage para sa gusto malaman ang posibleng prediction na aabutin next 2025. So again, yung epekto nito sa Earth so far ay nasa at least 15 to 20 megahertz po ang ating absorption. Epekto yan ng impact ng ating geomagnetic field. At makikita natin mula ngayong araw hanggang bukas ay maglalaro lamang sa at least mga 300 yung expected na de-absorption. Hindi naman totally 100% direkta sa Earth yung tama ng CME. So medyo sinuswerte ang Earth ngayon despite na mataas ang ating geomagnetic field at naglalaro ito. At expected pa rin ang ating derived vertical TEC, apektado ang buong Mid-Pacific, Eastern at Western Pacific, according dito, at bandang Southern Hemisphere area. Medyo apektado ng matinding 75 to more than 80 TEC ang maaapektuhan. So, yun lamang, medyo bahagyang distortion lamang inaasahan, expected of minor o dahil lamang sa nakakaranas tayo ng minor storm. Sa ating X-ray events naman, at least nagkaroon tayo ng minor na nag-maximum time at 10:04 a.m. yung umaga at nagtapos ito as M1.2 kaninang 10:12 a.m. po. So kasabay din ng solar X-ray flux, nagkakaroon tayo ng mga ilang minor radio blackout din. So, mataas ang ating probability of radio blackout at 70%. Expected pa rin natin yan sa susunod na 2 araw. So, sa tide and low tide status natin, may 5 hours and 35 minutes tide to low. So, maximum high tide po tayo, Pero kung titingnan natin yung actual, kung gaano kataas, baka malalim ulit, gaya kahapon na 1.3 meters. Yes, mas mataas ito at 1.4 meters. So, mas malalim, wala po tayong problema sa mga mangingisda ngayong araw na linggo. Pero linggo po kasi ngayon, araw ng pahinga, depende na lang sa ibang gusto pa rin pumalaot ngayong araw. Wala naman tayong nakataas na gale warning sa iba't ibang bahagi ng bansa. Maliban na naman siguro sa may bandang Batanes, Cook Island. Sa dyan, medyo wag muna kayo pumalaot. Kung merong mga mangingisda dyan, tingin ko ata is wala. Dahil masyadong matatarik yung mga bato dyan. So, just in case, sa nalalabi ng bansa, wala namang nakataas na gale warning. Sa atin naman, Almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:42 a.m. Inaasang lulubog itong mamayang 6:17 p.m. At ating waxing gibbous, hopefully mga bukas, nasa na natin ang full moon, ay nasa 97% illuminated na tayo. Nasa mag-moonize mamayang hapon ng 5:11 p.m. at kinabukasan na ng madaling araw at 4:49 a.m. naman ito lulubog. Nasa moderate din ang ating air quality, so magmaskos, mga sensitibong mga baga, at moderate na 56 index or 14.62 micrograms per cubic meter ang ating polluted level pollution. Sa ating local weather outlook para ngayong linggo, hanggang bukas ng Lunes na ito, nasa magiging partly cloudy, so medyo gloomy type overcast So maya-maya magiging makulimlim, then biglang aaraw, ganyan po ang mararanasan natin mga folks At syempre, nasa 100% chance daw ang mga pag-ulan. Well, nabanggit na natin kanina yung magiging localized thunderstorms at isolated forecast mamaya sa nabanggit ko sa may mga lugar kanina. Bukas ng Lunes, ganun din, maulap din daw ang maghapon at asahan ang mga localized thunderstorms. Naglalaro sa 87% naman ang chance na uulanin bukas yan ng Lunes. Ayos sa lowest temperature expected, 32 to 34 degrees Celsius and lowest temperature expected, 27 to 29 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang makapal na ulapan na to. Busog na rin na accumulated ng low pressure area sa may bandang silangan ng Taiwan. Kahapon nasa labas ito ng PARE, ng Philippine Area of Responsibility. Bahagya lamang itong pumasok dahil yung galaw kasi ng shear wind, medyo paganyan kasi. So, medyo naglaro yung galaw nitong low pressure area na si 98W nga. So, bunsod niyan, nagkaroon ng accumulated water vapor sa may extreme Northern Luzon at nagpapahatak pa rin sa ilang southwesterlies inflow. Pero typically, sa northeastern na po ng Luzon, mas nararamdaman ng accumulated water vapor kasabay ng southwesterlies. Magdudulot pa namang ilang kalat-katapag ulan, especially ng mga taga Batanes, Cook Islands, at ilang bahagi dyan sa Cagayan. Hindi masyado gaanong magiging maulan sa may parte ng Ilocos Norte,
pero mas magiging maulap, partly cloudy at madalasang mostly cloudy ang medyo iiran. Typically, light to moderate ang expected rainfall. So makikita natin ang mostly cloudy ang bahagi ng extreme Northern Luzon at expected pa rin mga isolated rain showers at mga ilang pagtulog at pagkidlat sa extreme Northern Luzon lalo na sa Batanes Cook Islands, ilang bahagi ng northeastern part ng Cagayan Valley. So, expect na magdala pa rin kayo ng pananggalang kung sakaling magkaroon ng isolated rain showers dyan, pero mangunguna ang medyo katamtaman ang lagay ng panahon at medyo maaraw, especially dyan sa pababa na yan ng Cordillera. Administrative region, kasama na ang bahagi ng Benguet, siyempre, La Union, pababa na yan ng Dagupan o buong Pangasinan, and the rest ng Central Luzon, hanggang pababa na yan ng bandang Bulacan. Sa silangan nga lang ng bandang Isabela, pababa na yan ng bandang Kasiguran Aurora, and the rest ng Quezon Province, magiging gloomy rin tayo dyan, magiging partly cloudy, magkaroon man ng isolated rain showers, dulot lamang ng medyo hatak sa southwest dito, dyan sa area na yan, sa silangan ng Northern Luzon, magdudulot lamang ng ilang kalat-kalat na pag-ulan at localized thunderstorms, kabilang na ang Camarines Norte o east portions ng Bico region. Pero madalas medyo mga light to moderate showers lamang at hindi naman masyado magdamagan ang magiging ulan. Bugso lamang dahil lamang sa medyo accumulated ng southwesterlies dito na nahahatak itong low pressure system sa itaas. The rest naman, bahagi ng Bulacan, pababa ng Metro Manila, kasama na ilang bahagi ng Calabarzon area at Mimaropa, gagaya kahapon, halos humid din, katamtaman. Despite na magiging overcast lamang tayo, bunsod lamang na accumulated water vapor sa may hilagang bahagi ng Luzon, ay asahan pa rin ang medyo maaraw at maalinsangang panahon, kabilang na ang parte dyan sa may bandang Quezon Province hanggang Atimunan, at ilang parte dyan sa may bandang Camarines Norte at ilang parte ng Bico Region. Kung titingnan natin using Himawari 8 para sa mas detalye, makita lamang katamtaman lamang ang lagay ng panahon sa bahagi nga po ng Southern Luzon and the rest ng Bico Region. Typically, mga light rain showers ang magiging isolated na mararamdaman ng taga Bicol Region at the rest ng Southern Luzon, kabilang na ang bahagi nga po ng Palawan. Mangunguna pa rin ang mataas na temperatura at humid sa atin. Dahil kung titingnan natin, mataas ang temperatura na above 34 degrees Celsius ang bahagi ng Cadayan Camarines Norte mula sa Jose Panganiban, Davao, San Vicente, Basud hanggang Mandaue. Diyan sa may bandang Bicol Park area, mataas ang temperatura ninyo dyan at sa bahagi ng bandang Siruma, bandang sakop na ng Camarines Sur. Dito naman sa may bandang Mindoro, sa katimugan pa rin ng San Jose ay bahagi ay maabot ng mataas na temperatura ang barangay New Dagupan, Karintaan, Mansalay, Bulalakaw hanggang Magsaysay. Huwag masyadong sa bahagi pa rin ng norte ng Mindoro, pero mataas pa rin ang asahan natin temperatura dyan at humid sa nalalabi ng Central Luzon kasama ng Metro Manila at Southern Luzon area. Dito lamang sa bahagi nito na nabanggit ko ang mas mataas sa Camarines Norte at ilang bahagi ng San Jose sa may bahagi pa rin ng Mindoro. And the rest naman, kung magbasihan natin ang Himawari 8 ay naging katamtaman ang bahagi pa rin ng Visayas. So bahagi ng buong Visayas, lalo na sa silangan dito sa may bandang Eastern Samar hanggang Leyte, magiging katamtaman, partly to mostly cloudy at asahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagtulog dyan ha. Especially dyan sa may silangan ng Palapag, Gamay, Oras, Dolores, pababa na yan ng Borongan City, Eastern Samar hanggang Gian, Eastern Samar. Siyempre, damay na ang bahagi ng Calbayog City, Catbalogan at Pasay. So magdala po ng pananggalang sa ulan anytime dahil isolated at kalat-kalat ang magiging pag-ulan. Sa bahagi rin ng Leyte, mula Tacloban, kasama na ang buong Biliran Island ha, San Isidro and the rest ng Central Leyte at Southern part ng Leyte, hanggang dyan sa may bahagi na nga po ng San Ricardo. Kalat-kalat po, isolated din ang magiging pag-ulan sa bahagi ng buong bahagi ng Leyte at Eastern Samar, halos na tuwing maghapon, so magdala ng pananggalang sa ulan, na at ingat din sa mga potensyal na mga pagkulog at pagkidlat dahil madalas po mataas ang accumulated ng mga pagkulog at pagkidlat kapag ganyan ang combination. Wala naman sa Central Visayas hanggang west portion sa Visayas, magiging katamtaman din ang lagay ng panahon sa buong Cebu, Bohol, at northern part ng Negros region, mula Bacolod hanggang Sangay City. At sa may bandang Panay Island naman, mula Iloilo City, damay na ang Pasig hanggang dyan sa may bandang Rojas at Calibo. Magiging isolated din ang mga kalat-kalat, typically light to moderate showers
At magkaroon man ng mga biglaang o sandali ang heavy rain showers, cluster lamang ito at hindi naman nagtatagal ng mahigit sa 30 minutes. Madalas lamang ang mga light o moderate showers, so okay na rin at magdala na lamang ng mga pananggalang sa ulan. At the rest naman sa may bahagi ng Mindanao, katamtaman ng bahagi ng Northern Mindanao, mula sa Surigao na noted the rest ng Caraga area at dyan sa bahagi ng Northern Mindanao mula Butuan, Cagayan de Oro hanggang Iligan ay magiging katamtaman din, partly to Surigao din all the times at mga isolated rain showers. So almost puro isolated ang magiging ganap ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Visayas at Northern Mindanao. Pero magiging katamtaman, humid at maaraw ang ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula at the rest ng BARMM at mula sa bahagi ng Lanao del Sur and the rest ng Sorsogon area, maaraw at medyo mahalinsangan din po tayo dyan. Kasama na ang bahagi ng Davao Region, mula Davao Oriental at Davao del Norte at ilang bahagi dito sa may bandang Davao de Oro, kasama na ang Compostela Valley hanggang eastern na yan ng bandang Bislig at Katiil. Siyempre, magiging maaraw din, katamtaman, ang mararamdaman ng mga taga-Malaybalay at Valencia City sa Bukidnon. Expected din ang mga isolated rain showers pagsapit po ng hapon o gabi. At hindi naman nagtatagal ng mahigit sa 30 minutes, bigla o bugsuan lamang ang magiging pag-ulan dulot ng isolated rain shower. So generally, halos fair weather naman tayo. Magiging cluster lamang ang mga gloomy at mga isolated rain showers. Typically, dyan sa may bahagi nga po ng Visayas at Northern Mindanao. At sa Luzon naman, ang bahagi ng Hilaga, extreme Northern Luzon, at ilang bahagi sa silangan ng Northern Luzon, mga po. Samantala, sa ating binabantayan na tropical cyclone sector, mula kay 98W ay so far ay nanatiling wala pa rin insignificant na intensification itong si 98W at walang pinapakita na upward low convection pero medyo cluster na po yung kaulapan niya sa paligid. At yung kanyang central air pressure nasa 1,005 hectopascals. Pero wala tayong nakikitaan na organized development. Kung sisilipin natin dito sa ating floating satellite imagery, ay makikita natin na hindi gaano nakikitaan tayo ng upward low convection. Yung low convection circulation, bahagya lamang ang circulation niya sa pinaka-low level convection. Ayun o, ito yung pinaka-sentro ng low level convection niya. So, yung low level convection niya dyan sa may bandang silangan, nagkakaroon din ng bahagya o bahagyang wrapping convection, yan, yung upper cloud na yan, ito yung low convection, yung low circulation, based sa kanyang baseline ng low level convection, bahagya ang medyo circulation niya pero hindi ganun ka-organized yung kanyang upward low convection. So, hindi pa significant na magkakaroon ito ng intensification sa ngayon, bagamat meron lamang siyang mababang low pressure systems kaya nagkakaroon siya ng bahagyang low circulated convection sa pinaka-low baselines niya. So, manatiling obserbahan natin yan at magdedepende dahil kikilos na rin yan ulit pahilaga. Sasabay yan sa directed flow ng shear line. Diyan sa may bahagi niyan ng bandang north-northeastward ng circulated shear line ng hangin. Medyo sasabay ang galaw niya. So, mula kahapon, medyo bumaba ito kaganyan. And then, sasabayan sa pinaka-steering environment niya. Then, hihilaga na naman siya. Pa-north-northeast, mga ganyan na magiging galaw. Then, lalabas na naman yan Philippine Area of Responsibility hanggang sa kumilos na naman yan pahilagang direksyon na naman. So, walang significant na magiging threat yan sa bansa, just in case na maging isang active na low pressure area o ganap na bagyo. At maliban na lamang sa medyo mahahatak na southwest sa extreme Luzon na magdulot ng ilang kalat-kalat nga po na pag-ulan. Pero yung magiging threaten na magiging cyclonic circulation sa ngayon ay hindi pa natin nakikitaan na magiging ganung ka-threat si 98W. So far, nasa may bahagi pa rin ito ng Ilaga. Mukhang kalalabas lamang ng Philippine Area of Responsibility. Mukhang hindi pa. Nasa may bandang silangan pa ito ng Miyakojima ng islands ng Okinawa Prefecture, Japan. So nasa borderline pa lamang ito ng ating PAR na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero may kukonsider na natin yan na non-threat o zero threat sa bansa habang ito ay palayo na naman sa pinaka-PAR lines. And so far, itong si Bagyong Ampin na naging severe tropical storm na at dahil nasa extratropical line na siya o extratropical zone, ay hindi na natin ituturing yan at consider na rin natin na dissipated na yan
dahil yung malamig na sea surface temperature dyan sa dinadaanan niya sa may bandang silangan ng northeastern Japan, napakalamig na niyan. So, nakikita ninyo, sumasabog na siya, nag-i-scatter na siya unti-unti. So, maituturing na natin niyang slowly dissipated circulation na siya at magiging isang remnant trough na lamang sa mga susunod na 24 o 48 oras na lamang. So, wala na masyadong concern yan. Although nasa severe tropical storm pa lamang siya na nasa 106 km per hour at bugsong umabot pa ng 132 km per hour. Mabilis ang pagkilos niya, 42 km an hour na. So, extratropical na talaga siya. O extratropical cyclone na maituturing. Hindi na siya masyadong concern dahil anytime ay matutunaw na lamang yan ng mabilisan. And the rest, wala natanggal na po sa mga tropical cyclone sector monitoring natin, si 97W at kasama na rin na nawala maging si 95W since kahapon. So, ang natira na lamang, si 98W na lamang na nasa loob pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung titingnan naman natin ang tropical cyclone assessment using Global Forecast Assessment Monitoring natin, itong si 98W, yan, very active na siya, na 50% anomaly, yan. So, above 50 to 60% anomaly, itong si 98W. Pero yung binabantay natin sa silangan pa rin ng bansa na natiling very inconsistent, disorganized pa rin siya, kaya hindi pa rin siya maitaas-taas as active invest sa ngayon. Pero kung makikita natin sa Global Spectral Model, makikitaan na medyo may shallow circulation na pinapakita yung ating convergence na nung nakarang araw pa natin ni-report yan at mukhang papasok pa ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero makikita rito, pagpasok niya ng PAR, medyo mag-i-scatter out siya. Dahil medyo nga po nakokontra siya ng high pressure area di sa may bandang northeast side. May high pressure area kasi dyan. Magbagsayin natin ang mean sea level pressure, yung range of high pressure area. Yan, kitang-kita naman po mga folks na pumipigil sa kanya na mag-enhance, develop. Ano? Although mahina-hina po yung range of high pressure area sa gilid na yan, hindi naging sapat para mag-moris na lumakas itong shallow na convergence na ating binamatayan 3 days ago pa. So, wala pa ring certainty kung ito ay magiging isang active low pressure area. Kung titingnan natin yung analysis, ay hindi masyado significant o coordinated yung magiging development nitong binamatay natin. Well, tingnan pa rin natin dahil nakataas pa rin yung anomaly niya sa kanyang West Pacific Basin na above 50 or halos magsi 60%. Pero by the next 24 hours kasi medyo bababa ito sa 20 to 40%. So, uncertain pa rin at maaari pa rin itong mag-dissolve din kaagad sa loob ng 24 oras. So, natin babantayin yan dahil aktibo pa rin siya pero hindi siya significant sa mean sea level pressure niya. Pero sa mga computer models mula sa GFS nga ay kung babalikan natin, makikita mo po ay naging active, low pressure area siya, ayun, no? Naging tropical depression pa nga pagdating dito o pag-traverse ng Guam. So, maaaring hindi ito or maaaring kasunod dito ng ating binabantayan. So, wala tayong idea dahil extended forecast nito ay August 23 hanggang August 26, 2024 po. Sa ECMWF naman, kung pagbabasahin natin, wala namang ipinapakita sa ECMWF dito. Hindi kagaya kay GFS. Kay NAVGEM, halos kapareho kay GFS na merong extended forecast din na naging tropical depression din na kumikilos pa northwestward yung direksyon mula sa Guam. Ito yung sa may bandang silangan nga po ng bansa natin sa labas ng PAR. So titingnan natin baka sa katapusan na ito dahil yung gaya ng ating extended forecast, naglalaro ito by August 21 to 26, 2024 yung extended forecast niya. So mga midweek pa or bago mag Thursday, this coming weekdays, malalaman natin kung mayroong susunod na bagong convergence, which is i-update natin sa Facebook page kung sakali. So, yun lamang yun ating analysis. Abangan lang natin yung mga susunod na development kung sakaling magkakatotoo yan, mag-update tayo mga folks. Samantala sa Ulatindol, mukhang mayroon namang malakas na pagyanig na na-detect ang aking seismograph. Base dito ay naganap 3:28 AM madaling araw. So, kung titingnan natin, kung dito ba ito sa loob ng bansa, well, hindi po. Ibig sabihin, nasa labas ito ng bansa, which is
Ito malakas, magnitude 7. Nagkaroon ng pagyanig kaninang 3:10 a.m. at nag-arrive sa amin sa Caloocan mga 3:19 o 3:18 a.m. na po nag-arrive dito sa amin sa Caloocan yung transfer ng energy. Ito ay naganap kaninang 3:10 a.m. sa off coast ng Kamchatka, Russia na may magnitude 7.0, may lalim na 55 km. So mukhang malakas na pagyanig ito. Inaasahan na may mga moderate damages sa mga structure dyan sa bahagi po ng Russia. At may mga aftershock siya na malalakas din, magnitude 5.2. Naganap ito kahapon, 10 a.m. Ito naman ay 3 p.m. Yan, 6 p.m. naman ito. Tapos ito, 3:10 ng kahapon din pala. So, bandang 3 a.m. ng madaling araw. So, kung titignan natin dito, so 3:10 nga po ng madaling araw, nagkaroon ng isang malakas na magnitude 7.0. So, i-update natin sa Facebook page dahil hindi naman malakasan ang naging arrival sa aking seismometer kaya hindi siya nag-alarm. Pero malakas na pagyanig ito, buti na lamang malalim-lalim pa yung epicentral depth na 51 km. So, magkaroon man ng maaring crack o mga minor damages sa may bandang baybayin nga po ng Kamchatka. Dito sa may bandang off coast, east ng Russia. Kung may mga kababayan tayo na sa Russia, Radian Peninsula, ingat po. Hopefully, walang nasaktan sa mga kababayan natin sa bahagi ng Russia. At kung titingnan naman natin sa bansa, yung statuses ng paglindol sa atin mula kaninang 12 a.m. Sa bansa ay makikita natin ay mukhang wala tayong naitala na magnitude 4.0 pataas since 12 a.m. pero marami na rin kagad ang nadagdagan sa mga mahihinang mga pagyayanig. Well, kung bibilangin natin gamit ang ating historical earthquake data for the month of August 2024, tingnan natin kung halos 900 na mahigit na ba ito. Yan, kung titingnan natin, nood natin, mabigat-bigat na kasing data niya, napakalaki. More than 8,000 na po kasi yung data pumapasok. At for the month of August 2024, nasa 931 total earthquakes na nga po tayo. So, mahigit sa 930 na total earthquakes na pala tayo. 884 dito sa magnitude 2.0 pataas, 42 sa magnitude 4 plus pataas, at so far nanatiling tatlo ang ating magnitude 5.0 at dalawa sa magnitude 6.0. Kumakailan lamang ay nagkaroon daw ng unang magnitude 5.0 si PBOX kahapon. Pero dinigrade nila ito sa magnitude 4.7, so nanatili sa tatlo ang ating magnitude 5.0 ngayong buwan. Wala pa rin nadagdagan. Kung susumahin natin, ay hanggang ngayon ay wala tayong nadagdagan sa tatlong magnitude 5.0. Nanatiling pinaka-aktibo ang tectonic plates dito pa rin sa may bandang Surigao del Sur area o Eastern Mindanao. So ingat pa rin sa mga kababayan natin dyan sa bahagi pa rin ng Eastern Mindanao. At narito na po ang ating 3-day to day weather forecast para sa araw ng Linggo, August 18, 2024.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, August 18, 2024. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit naman anytime sa ating website na www.mimoweather.com para sa pang mga detalye na gusto niyo malaman, hindi natin isama ngayong report, ngayong umaga, ngayong tanghali. At visit lamang din sa aking webpage para sa gusto malaman ang dynamic events mula sa data mismo sa aking weather station sa Caloocan. Lalo na napaka-humid natin ngayon hanggang nitong dapit hapon. At sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po. Magandang tanghali po sa ating lahat.